Inihahanda ng Department of Foreign Affairs ang panibagong diplomatic protest kaugnay o kasunod ng paghabol ng mga barko ng China sa barko ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Naniniwala si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na intensyon talagang banggain ng Chinese vessels ang BRP Suluan ng PCG. May unang balita si Chino Gaston. Pincer move ang sinubukang gawin ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy ng China ayon sa Philippine Navy. Sinusubukan umano ng dalawang barko ng China na ipitin ng BRP Suluan ng Philippine Coast Guard. Pero imbis na maipit ang barko ng PCG, nagbangga ng dalawang barko ng China. Kitang napipi ang nguso ng China Coast Guard ship. Ang Chinese Navy ship naman nagkaroon ng malalalim at mahahabang gasgas sa tagiliran. Makikita rin na bago sumalpok sa mas malaking Chinese warship, may 4 na CCG personnel na makikitang nagbababa ng bumper sa harapan ng kanilang barko. Matapos ng impact, hindi na sila nakikita sa harapan ng barko. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa kanila. Nag-alok ng tulong ang PCG sa CCG pero hindi ito tumugon. BRP Suluan 4406. This is the Philippine Coast Guard vessel. Should you need any assistance, we have medical personnel on board. Prior to the departure of BRP Suluan, we saw that some of the Chinese Coast Guard vessels were also in the vicinity, launched their own rigid hull inflatable boat, and they appeared to be searching for something or somebody, no? So we assume that there was search and rescue that was conducted. Our thoughts and prayers are still for those Chinese Coast Guard who were injured dahil dito sa insidente. Sabi ng PCG, lubhang delikado kung ang BRP Suluan ang napuruhan ng mga barko ng China. 44 meters lang ang BRP Suluan kumpara sa 90 meters na haba ng CCG vessel at 135 meters na haba ng barko ng Plan. You can just imagine the impact kung sakaling ang maliit na barko natin. I don't want to speculate that the real intention of the PLA Navy warship was to intentionally ram the Philippine Coast Guard vessel. I still stick with our initial assessment na there was only a miscalculation on the part of the PLA Navy warship kung kaya't nagkaroon ng collision. Pero si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kumbinsidong balak talaga ng mga barko ng China na banggain ang BRP Suluan. Kitang-kita doon yung aggressive na tactics ng China, no? Ang assessment natin doon ay yung PLA Navy ship ay talagang ang pakay niya, ang objective niya ay i-ram yung ating Philippine Coast Guard. Pag-uusapan daw ng AFP kung ano ang susunod na hakbang. Ngayong warship anila ng China ang gamit para mangharas sa West Philippine Sea. Kasalanan nila yon, no? Kasalanan nila yung nangyaring yon. Sinasabi nila na tayo daw ang nanggugulo dun sa West Philippine Sea, pero kitang-kita natin dun sa nangyari na sila mismo ang nanggugulo, no? Because they continue to claim Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal as their own territory. Hindi naman tayo pwedeng pumayag dyan. Ang Department of Foreign Affairs inihahanda ang proseso ng paghahain ng diplomatic protest dahil sa panibagong insidente ng panghaharas. We are of the view that this is a situation whereby we have to be more careful and we still go back to the process of whereby diplomatic dialogue and discussions will be best for the situation. Are we going to summon the Chinese ambassador in Manila? I think there has been a process, but we're still rethinking the whole issue. We have not yet. Nababahala raw ang DFA sa delikadong pagmamaniobra ng mga barko ng China at panghaharang umano nila sa pagbibigay ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Pinuri rin ng DFA ang pag-aalok ng PCG ng tulong sa barko ng China. Ang crew ng BRP Suluan kinilala rin ng PCG, partikular ang kapitang si Joe Mark Angge. Ilang diplomat din ang kumundena sa anilay delikadong mga hakbang ng Chinese ships gaya ni US Ambassador Mary Kay Carlson. Ang Foreign Ministry ng China isinisisi sa Pilipinas ang insidente at hinimok na tigilan na raw ang paggawa ng mga aksyong nag-uudyok ng gulo.
Tugod dito ni Defense Secretary Gilberto Teodoro, I'm already tired of contradicting, and I don't want to answer a blatant lie and glorify it. And everybody knows the truth, really. Why will we pick a fight? That's what the President said. Who in his or her right mind will initiate a conflict when you are a smaller country? Common sense, unless they don't have any. Ayon sa PCG, umuwi muna sa Maynila ang BRP Suluan dahil limitado ang fuel at supplies nito. Sa ngayon, BRP Teresa Magbanwa ang nakaposisyon malapit sa Baho de Masinloc. Kinumpirma ng Philippine Navy, may Navy warship ang Pilipinas malapit sa lugar noong nangyari ang gulo sa Baho de Masinloc. Natanong ang Navy kung hindi pa ba sapat ang pagsali ng Chinese warship para makialam at mamagitan ng Navy warships ng Pilipinas. Sagot ng Philippine Navy, may rules of engagement na sinusunod. Ang puwersa pwede lang gamitin for self-defense at depende sa judgment ng ground commander. All the rules of engagements are bound by international law, within the bounds of international law and domestic law. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News.